Luluhod na po tayong lahat, handa ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay at tapat ang pagmamahal niya. Wagas na malinis, dalisay, walang dungis, damhin niyo't mapapatotohanan niya siya'y mapagmahal, mapagkalinga, at tunay na pampatibay, pampalakas ng kalooban. Yaong kanyang pagmamahal na di kayang liripin ng sinuman, subalit ang may pandama ay nakakadama, ang may pandinig ay nakaririnig, at ang may mata ay magliwanag. Buhay ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Salamat sa maluwalhating misyon, matagumpay na may galak, at salamat din sa mga nagsiptupad, nagsiganap. Nanawa ay patuloy niyong ipagdangal ang Ama, sapagkat hindi nga dapat malumbay sa pagtalima pagtupad, kundi patuloy na magpasalamat at magalak, sapagkat ang binahaging kaloob, ang bahaging kaloob at ang binabahaging kaloob niya ay tunay na napakahigit sa yaman. Sapagkat kung wala kang mararamdaman na tulad ng nararamdaman ng mga tagatupad, tagatalimat, sumusunod sa Ama, tunay na walang maglilingkod. Kaya iba man ang pandama ng kapwa-tao, iba man ang pag-iisip nila, di man tuwir ang makaunawa, makadama at tumanggap ang lahat. Ang mahalaga, ang mga sumusunod na sisiyahan, ang tumatalima, nagagalak, at ang lubos na tumanggap ay patuloy na nagliliwanag at nakakaunawa ang diwa. Buhay ba ang Diyos? Sa kabila ng kapagalan, tunay na ang kaloob ng Amay, hindi kayang liripin, wika nga. Mga minamahal, kung kayo man ay iniiwan, manakanaka sa dakong ito, ipagpaumanhin nyo, ngunit kagalakan kong sambitin sa inyo na tunay na buhay ang Diyos. Sapagkat kung hindi sa kanyang kalooban, paano nga ba magaganap ang lahat? Mula nang sambitin niyang, ihayo mo anak, ihayo mo muli ang aking gawa at salita. Wala na pong tugot, wala nang patid, yaong pagpapa-schedule ng mga tao. At yaon ang patutoong nagpapatotoo na siyang nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu niya, sapagkat kung hindi po, paano? Sino ang tutunguhan mo? Ipipilit mo ba ito? Hindi po, kundi nagaganap ang paghayo doon sa mga taong nagpapadama ang Diyos sa kanila. Doon sa mga taong nagmimithi ang kalooban nila na matunguhan ng mga banal na salita ay makapakinig at makakita ng tunay na gawa ng Ama. Kaya purihin, purihin, purihin ng Ama, sapagkat sino nga ang tatalima kung wala siyang babaguhin ng isip, kung wala siyang ipapadama na buhay siya. Kaya huwag mga lumbay ang mga naglilingkod, patuloy lamang ang paglaban, sapagkat ang Diyos ay buhay. Sino nga bang naglingkod na walang pinagdaanan? Sa totoo lang, habang nagbibiyahe ka, wala ka nararamdamang hirap.
sa 14 na oras na pagbibiyahe at nang pauwi ay sa halip na kumonte, naging dagdag pa 16 sa paghihintayan, sa pagpapahinga na nung linggo pa po ng gabi umuwi, subalit maliwanag yung pag-aatas. Nung gabi po, natapos ng misyon ng Sabado, madaling araw na halos yata yaon, ana, tupdin mo ang tinuturan ko. Umayo ka, tumungo sa dako kung saan yaong lupain ng kapatid mo. Na yaon po ay kausap ko nung isang araw sa Facebook, yung asawa ni kapatid na Eva, na wala nga pong pagkabula ang salita ng Ama na daratal din yung kantakda makakahayo doon sa dako nyo. Kaya ano po ang tututol mo doon? So, nagpapasalamat po ako sa mga kasamahan ko na walang reklamo kahit na pagod, mahirap ang tinahak na biyahe, maraming ginagawang daan, pagod kung isipin mo, ngunit nakakatawa pa po dahil sa Diyos. Buhay ba ang Diyos? At niluluwalhati ko at pinupuri ang Ama sa katauhan ni kapatid na Per, sa kabila po ng ganun ang kanyang kalalagayan, na naririto siya. Pero naisadsyad niya po yun, na kung bilang tao matatakot ko po siyang isama. Bilang tao ako, hindi ko siya isasama sapagkat tumataas po ang presyon niya. Pero dahil ang Diyos po ang naghari at nanguna, naisadsyad po ng maluwalhati. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yun ang mission. Mission accomplished. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo namang mga iniwan, dapat din ay magsaya. Dapat din ay maligaya. Dapat din ay magpuring tapat, totoo sa Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? At nang dahil naman po sa pangako na tinanguan, bagamat pagod kagabi, anong oras dumating, at pagdating ay dahil wala po akong internet o wifi na binigyan niya ako ni salamat sa pagbibigay, kaya lang po naubusan ng load. So hindi ko rin magamit. Ngayon may tumawag sa akin na sabi, ganito, sige ka ako, wala akong load sa internet, di kita ka ako makakausap. Kasi sabi niya, mayroon po ako message sa inyo sa FB, ganito. Sige ka ako, malapit na rin naman kami pagdating. So sa makatwid po, inabot na mag-11 ako makatulog. Gigising ng 4 o'clock sapagkat tutungo naman sa isang hospital na nakatango naman at naipangakong doon ay magbibless. Sa madaling salita po, nang dumating kami kanina ay may tao na Pero salamat sa Ama, eto nakatindig na muli sa inyo. Nang dahil ang Diyos ang kumikilos, ganyan po kahiwaga ang Diyos. Paano mo siya mapapatotohanan sa sarili mong na iba at na bago ka? Sa dating buhay mo, hindi pwede yun. Bumiyahe ka lang na pagka layo-layo, halimbawa, 8 oras, reklamo ka na, di po ba? Batangas lang po sa dating buhay ko. Ay, nako, sabi ko, kung ganyan na lang ang traffic dito, wag na tayong bumalik dito. Ganyan po ang reklamo ko noon. Kaya Batangas lang, ayaw kong umuwi kapag matraffic. Lalo na po nung pag-uwi, mula Makati hanggang dito sa May Cubao, tunay nga pong napaka-traffic. Hanggang sa dito na sa May North Edge sa malapit na. Lapit na lang sa, malapit na lang dito sa May LX, ganun pa rin, pero hindi nakatulad doon sa May. Mula sa Guadalupe hanggang sa, sabi ko, Diyos ko at Ama ko, tunay nga, kailan kaya matatapos ang ganitong traffic? Sapagkat marami po ang sasakyan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, ating pugayin at pasalamatan ng Diyos na lumilingap, nagmamahal, nagbibigay buhay, nagpapasigla, nagpapalakas ng pangangatawan. Na kung kayo nagrereklamo sa buhay ninyo, magsitungo kayo sa mga hospital na doon ay magmasid kayo sa mga kapwa ninyo, masasabi niyong mapapalad pa rin kayo.
Kaya't kapag may dinadala kayo sa buhay nyo, isipin ninyo yung mga nakaratay. Ganun po. Nasabi ko nga, Ama, salamat sa'yo. Salamat ako ang ginagamit mo at hindi ako ang nangangailangan sa kanila. Buhay ba ang Diyos? At yan po ang masasambit ninyo sa Panginoon. Yan ang masasambit nyo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay buhay. Kaya kung kayo ay makakadama lamang, at yung pandama na yon ang bubuhayin nyo at hindi ang pagkatao ninyo ang pananaigin nyo, alam nyo po, matatakot na kayo magkasala. Alisin na ninyo sa isip nyo mismo yung mga pumapasok na hindi maganda. Babaguhin nyo na mismo yung pandama ninyo, hindi nyo napakikinggan yung damdamin nyo. Bakit? Sapagkat mapalad kayo. Kapag may nanggagalit sa inyo, mapalad kayong ginagalit. Mas mapalad kayong ginagalit kaysa nang gagalit. Buhay po ba ang Diyos? Pag sinasaktan ng damdamin nyo, mas mapalad kayong sinasaktan ng damdamin kaysa mga nananakit ng damdamin. Buhay po ba ang Diyos? Pag nililinlang niloloko kayo ng kapwa nyo, mas mapalad kayong nililinlang at niloloko kaysa manloloko at manlilinlang na kapwa-tao. Buhay po ba ang Diyos? Kapag kayo ay inaagawan ng karapatan ng kapwa nyo, mas mapalad kayo sa mga anang aagaw ng karapatan. Sapagkat kayong inaagawan ng karapatan, ang Diyos ang karapatan ninyo. Buhay ba ang Diyos? Mapapalad kayong nagbibigay kaysa sa mga binibigyan. Sapagkat kung kayo ang nagbibigay, nararamdaman ninyo kung gaano ang galak. Mapapalad kayong tumutulong kaysa tinutulungan. Sapagkat ang tinutulungan, kaya tinutulungan, kailangan niya ang tulong, at ikaw na tumutulong, may itutulong. Buhay ba ang Diyos? Mapapalad kayong inaapi kaysa mga mapang-api, sapagkat kalinga ng Ama ay papadama niya. Lagi niyong tatandaan, mas mapapalad ang mga inaaba kaysa mapang-aba. Sa mga mapanghamak, mas mapalad ang hinahamak kaysa nangaahamak. Lagi niyong tatandaan, laging reverse yan. Ang kakampi ng Ama ay ang kabutihan at ang kalaban niya ay kasamaan. Kaya laging pagtakatandaan nyo, kapag kayo nasa kabutihan, nasa panig nyo ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya wag na yaon ang panaigin ninyo sa damdamin at kaisipan nyo. Mapapalad kayong pinatatag, pinatibay ng Ama sa mga dalahin nyo at pasanin, nasa Kanya kayo at siya ang tagadala at nagbibigay lakas sigla para malabanan nyo ang hamon ng buhay. Kaysa sa mga nagugupo, nawawala ng pag-asa, nawawala sa ulirat, nawawala ng pangunawa, nalilito, nagugulo, samantalang kayo na nakaunawa, nakadamat, nakakilala sa Ama, patuloy ang hamon, patuloy ang laban, patuloy ang tagumpay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap ng wika nga, habang may buhay, lumaban sa buhay. Habang may hininga, may pag-asa. Habang may maghapon, may magdamag, may bukas pa. Buhay ba ang Diyos? Kaya't habang nabubuhay ka, may maghapon, may magdamag, may bukas sa tuwina. At pakatandaan ninyo, walang hindi magbabagot, babaguhin ng Ama. Sapagkat kung papaano niya tinura noong unang hayo na bagamat 4-6 katao lang, 2 cups ang kasama, 2 alagad, at bilang kabiyak ng puso, ako, bilang Apo Kunching, na hindi pa Apo Kunching noon, ayaw pang patawag. Sapagkat tinawag lang Apo Kunching, 5 taonan, makalipas 5 taon. Bakit po? Nagpatawag lang ng Apo Kunching na ako'y nakasuot na ng kaputian. Sapagkat ayaw ko. Ayaw ko, hindi ko pa kayang dalhin ng pagkaapo. Natatakot ako, hindi ko makayanan. Kaya't binigay muna ng Ama ang lahat ng pinakita niya para magtibay at tanggapin ng bilang patotoo na kung papaano ang gagampanan ay di pang lupa, kundi para sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita, may pagbabago ang lahat. Sapagkat nung unang tungo doon,
Doon din mismo sa lugar o bayan na yon, na city na yon na tinatawag, walang tao, mangilan-ngilan. Ngayon, di mo mabilang. Walang mga mall. Ngayon, susun-susun. Sabi nga, sunod-sunod ang lahat ng mall. May bagong tayo na naman. Ano baga ang ibig sabihin sa inyo? Pampalakas ng loob at paglalaban? Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Diyos. Lagi niyong tatandaan, may pagbabago ang buhay. Lagi niyong tatandaan, ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ang buhay, ang Diyos ang sa inyo'y hanapin at bubuhayin niya ang buhay niyo at bibigyan kayo ng wagas na pagmamahal. Buhay ba ang Diyos? Kaya napakasarap magkasama-sama, magsama-sama ang mga lingkod na pinatatag, pinatibay ng Ama. Kaya't yung mga mahihina at marurupok pa, palakasin ng matitibay, palakasin ng matatatag. Yung mga nadidimlan pa, tanglawan ang mga maliliwanag na at nagniningning na ang kanilang liwanag. Yung mga marurupok pa, patatagin. At yung mga kulang pa, bigyan ng mga may kakayahan na. Yaong kulang sa pananalig, kulang sa pagtitiwala, kulang sa pananampalataya, kulang sa pananampalataya. Pananampalataya, pananalig, pag-asa, pagtitiwala at paniniwala dapat sama-sama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, naway kamtin ninyo ito, biyaya at pagpapalang higit pa sa yaman na hindi kayang ipantay ang anumang yaman. Sapagkat kapag itong nasa sa inyo, patag, payapa ang inyong kaisipan at ang inyong kalooban. Pagharian kayo mula sa mga gawa. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ito ba'y nagaganap ngayon o hindi? Bilang pagkatao, walang alam at di nababatid kung anong nararapat din at gawin. Subalit kapag dumatalang Espiritu, nananalangin kasalukuyan at nangusap ang banal na Espiritong tinatawag at tinuturing na hindi nakikita at nasisilayan, tutugot ang inaatasan at magwiwik at magtuturan. At siyaon ang pagkilos ng Espiritu. Na ang may pandamay nakakadama, ang nakakakilala ay nakakakilala nga, at ang nakakita siya nga ang nagliwanag ang mata. Ngunit, ang walang pandama at walang pandinig, parang bulag, bingi, na malakas ang pandinig, na maliwanag ang mata. At yaon ang nais ng Ama, mga gising kayo sa katotohanan. Sikapin ninyong mga tuto sa kanyang kalooban at kagustuhan. Huwag lamang pagsikapan yung matutunan ay ang sanlibutan. Huwag lamang inyong pagsikapan ay ang matuto kayong pang inyong katauhan, kundi pagsikapan at magsumikap kayong matutunan ninyo ang larangan ng kabanalan at pang-espiritual na gawain para sa Ama at di lamang para sa inyo, kundi para sa lahat. Sapagkat ang layon at nais niya, madama mo ako, anak, makilala mo ako, at ipadama't ipakilala mo ako sa iyong mga kapatid sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kung papaano, ang lahat ng katuparan ay nagaganap sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga nakadarama ay tuwirang nagpapatotoong buhay ang Diyos na sinasamba, tinatawagan at lumilingap sa buong buhay ng may buhay. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Sipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagpapanggap na propeta.
Siya'y kasama ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo, sapagkat ibig niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit sinalansang ng salamangkerong si Elimas, ito ang kanyang pangalan sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Tinitigan niya si Elimas at sinabi ang ganito, "Ikaw anak ka ng dyablo. Kaaway ka ng lahat ng mabuti. Tigib ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon?" Yan ang pawang katotohanan. Marami ang naglilingkod, ngunit di maabot ang tunay na matuwid at katotohanan. Marami ang nagmamaang-maangan at nagpapaka-kunwari totoo. Ngunit huwad, sapagkat alam ng totoong espiritu, ang totoong gumagawa at tumutupad. Sapagkat ang totoong espiritu ay di sang-ayon sa kalokohan at kalituhan ay wala, kundi kapayapaan at katotohanan ang tinataglay. Kaya naman itong masamang espiritu, hinahadlangan ng kabutihang tutok din at gagawin upang huwag maihayag, maipatuto ang totoong gawa ng Ama. Subalit kailan may di loloobin ng Ama na manaigang kamalian sapagkat ang Espiritu niya ay katotohanan, kaya't iuulat at iuulat, ihahayag at ihahayag, ilalayag at ilalayag, ihahayo at ihahayo ang pawang katotohanan. Sapagkat ang mga totoong tao't nagpapakatotoo sa Kanya, batid kung sino siya at ano siya, sapagkat ang totoong Espiritu ang siyang nagnunukal, nagbabahagi ng katotohanan, katapatan at mabuting kalooban. At ito ang hindi madama ng maraming nagmamaang-maangan, kaya ang kapwa nila kung pakitunguhan ay di totoo. Mapagpaimbabaw, sapagkat kinukuha lamang ang opinyon nila. Tinitingnan kung paano nila makukuha ang damdamin ng bawat isa, ngunit wala sa puso nila ang tunay na wagas na malinis na pagmamahal ng Ama. At tiyaon ng Ama, kung anong layunin at hangarin niya, tutop din niya, at ang bawat nakakakilala at tumatanggap sa Kanya, yaon din ang kalooban at kagustuhan nila. Kaya naman, kahit saan dalhin sila ng Espiritu ng Ama, ang katotohanan ay di nila kinatatakutan, inilalantad nila lahat at nagpapakatotoo sila pawa. Kaya't doon sa gawa na papatotohanan ang tunay na Espiritu na sumasa katauhan ng mga pinaghaharian ng banal na turingan. Kaya't walang takot, saan man dako dalhin, kulang man at salat sa mga bagay, talino't karunungang pangtao, ngunit nang dahil ang Ama ang nagpupuspos at nagbibigay ng katotohanan, walang likat, walang takot na humaharap kanino mang kapwa nilalang. Yaon ang Espiritu ng Ama, sapagkat kapag pinuspos ka, ang di mo kaya ay makakaya mo, ang wala ka ay sisidlad ka, sapagkat ang talinong mula sa Kanya, yung ibababa niya at ipaghahari sa iyo upang tupdin at tuparin mo kung anong layon at nasa niya at matutupad mo ito bilang tumalima sa kalooban niya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang bawat iiwanan mo at ang bawat nakadama sa oras na kumikilos at tumutupad ka alang-alang sa Ama, damang-dama rin naman ang kapwa mong nagpapakatotoo. Damang-dama rin naman ang kapwa mo nagnanasang magpakatotoo. Kitang-kita mo kung paano ang pagkakaisa at nagkakaisang mga totoo. Subalit ang mga huwad at hindi totoo, damang-dama rin ng Ama kung sino silang mga demonyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Alalaong baga, Espiritu Santo laganap sa buong mundo. Espiritu Santo hindi huwad kundi totoo. Kaya't ang taglay na Espiritu Santo ng tao, tinataglay din niya ang katotohanan ng Ama.
Kaaway ka ng lahat ng mabuti. Tigib ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Inulit lamang sa pagkatyaw ng katotohanan. Maraming nangungusap ng kabanalan, ngunit nililis siya sa katotohanan at pinapakli ang katotohanan upang malantad ang sarili nilang kalooban. Hindi ang kalooban ng Ama, kaya't doon nasusukat ang pagtanggap at pakikipagtotoo sa taong mga huwad. Hindi nila maabot, matatanggap ang kalooban ng Ama. Ngayon, parurusahan ka niya. Mabubulag ka ng matagal. Pagdakay naramdaman ni Elimas na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata. Yaon ang napala ng mga uwad. At siya'y nag-apuhap ng mga mata. At siya'y nag-apuhap ng aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makitang nangyari at nang gilalas siya sa mga aral tungkol sa Panginoon. At siya ang ginagawa ng Ama sa mga anak niyang mga sugo niya. Sino man ang mga huwad na nagmamasid, nakikinig at sa kanila'y sumusuri lamang ay napapaya. Sapagkat kapag tumangis ang tao, dumatal ang espiritu, yaon ay batid at naririnig ng Ama. Kaya't ang pagtangis ng mga makatotohanan, ang pag-ibig ng mga katotohanan, ang Ama ang kanilang sandigan at buhay, kaya naman sila'y naiaangat niya na di nila namamalayan, na ibibigay ang marapat, na ipagkakalob ang dapat, at pagkatapos nilang tumupad, sila'y tuwirang nagagala. Mula sa Papos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem mula sa Perga. Nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga ito, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at chininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ama, ang Diyos na ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa. Samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Gayon ang Ama. Naisisiwalat niya ang nakaraan, kasalukuyan at panghinaharap. Napapatotohanan niya ang mabubuti at gagawin pa niyang mabubuti. Naibibigay niya ang marapat niyang kaukulan at dapat nilang pag-ukulan, sapagkat ang Ama ang kaukulan ng kabutihan at kabanalan, at ang Ama rin ang dapat pag-ukulan ng sinuman upang maramdamang siya'y buhay na buhay at mapatotohanan nilang siya'y buhay nga sa kanilang tumanggap bilang anak na minamahal. Kaya naman ikaw na nakakilala, nakadama, nagmumaalab, nag-aalab, nagpupumiglas, yaong kaloob ng Ama sa buhay mo, yaong kaloob sa katauhan mong banal na espiritu na di mo nakikita, ngunit bakit di mo bating kalang malirip yaong nadarama mo? Ano ka at sino ka at paano nangaganap ito? Yaon na yung katotohanang Ama'y makapangyarihan, Ama ay buhay, Ama'y walang kapantay, ang nalilirip niya, di malilirip ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan at tuwiran. Lakas ng kalooban.
habang inaakay ka ng may bulag na mata. Ikaw na may liwanag ay huwag sasama upang di matulad sa bulag na pag-aakay niya. Habang tinutokso ka ng manunoksong kapwa mo, batid mo ang demonyo'y suma sa kanyang totoo. Kaya ikaw namang anak ng amang naghahari siya, di mo malikat kung ano ang nadarama, kung paano mo ito wawakasan sa kasamaan niya. Kaya't ang amang matapang siyang mangunguna, at do'y lalabanan mo, di mag-aaway kayo, kundi ang gagawin, pakikita mo ang dapat, at ang susunod, makikilalang ganap, yaong ama ng liwanag na taglay ng may galak. Natuwirang tinanggap at tumanggap sa mangmahal at naglaganap, naghayo at nagbigay sa pamamagitan ng Espiritong buhay sa taong may taglay na bahaging tuwiran. Yang marapat at dapat nakaukulan upang may laganap ang marapat kailanman, kaya't ang may pandinig ay nabahagi ng ganap. Mapapalad kayo sa pagtalimay tapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? At nagpupumiglas ang mga damdamin ng mga nagsusumigaw ang kalooban para sa Ama, sapagkat di nila kayang tutulan ang pag-aatas niya. Kaya naman, may bantay, walang bantay, hindi sila nagbabago. Sapagkat alam nila, hindi man nakikita ang tunay na bantay nila, kasama nila, saan man nasaroon sila. Kaya magsusumakit silang di magpapasubok, at pagsusumikapan nilang di sila masusubok, sapagkat ang amang manunubok, higit ang talino kaysa taong sumusubok, sapagkat ang Ama ay di masusubok. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tulad ng pagkain, mayroong nuts na pili. Sa tao rin may napipili. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Isa ka ba sa mapalad na napili? Sa pinili ay naging kapili-pili? Magalak ka, magpuri ka, tulad ng pili na malinamnam. Ganyan din ang pagkakabatid ng Ama sa'yo, kaya't mapapalinamnam na ang panlasa mo para sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya mula kay Mateo, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Yaw ng pawang katotohanan. Hindi mo maaaring ibahagi sa taong asal-aso ang banal na salita, sapagkat wawasakin lamang niya yan, wawarakin lamang niya. At hindi mo maaring ibigay sa tao na walang pangunawa ang perlas na salita ng Ama, sapagkat ito ay kanyang bababuhin lamang. Kaya naghahanap ang Ama, humahanap ang Ama ng mga tatanggap sa mga banal na salita niya, natutupad sa kanyang kabanalan at katotohanan.
Kaya't isa ba kayo sa napiling mapili? Man kayo sa buhay, ngunit mapalad kayong pinilit na pili, magalak kayo, sapagkat pinagkatiwalaan kayo ng Ama, sapagkat batid niyang hindi nyo papakliin ang kanyang matuwid na salita, sapagkat alam niyang hindi nyo bababuyin ang kanyang kabanalang aral, sapagkat hindi nyo wawasakin ang kanyang kabutihan. Yaon ang alam niya, kaya't magalak kayong mga sumusunod, tumatalima, tumutupad, nakikinig, at sa kanya'y tumatanggap. Mga banal na salita niya na nagbibigay buhay, magpapasigla kanino man. Buhay ba ang Ama? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Maliwanag ang katotohanan. Laksang bilang ang tao sa lupa, ngunit siksik, liglig at umaapaw naman ang mga biyaya ng Ama sa lupa. Kaya't sinong ganap at totoo na sa Kanya'y kumikilala, tumatanggap, sumusunod, na napapariwara, napapahamak, nagugupo, bumabagsak, samantalang ang lahat ng mabuti ang nais niyang maibigay sa lahat ng anak niyang tumutupad, nagnanasang makatupad, at nagnanasang sa Kanya'y maging ganap. Kaya't ang bawat pinagdaraanan ay parang hangin lamang na dumaraan na hindi mo mahawakan, hindi mo maipigkil o mailagay sa iyong dibdib. Sapagkat lampas-lampasan lamang. Sapagkat hindi niya pababayaang ito'y manahan sa iyo. At ika'y mahirapan, masaktan, yamang siya ang tagatawid, tagahulagpos at taga-pagbigay ng lakas. Upang makamtan mo ang tunay na biyaya at pagpapalang espiritual, huwag kang hihiwalay sa kanyang panuntunan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung ang masasamay marunong magmahal at magbigay ng masarap sa kanilang mga anak, iniisip nila kung paano nila mapapaligaya yung anak nila pagkasama-sama nila. Ikaw pa kayang mabuting ama, wika nga niya? Ako pa kaya anak na mabuti sa lahat? Kaya humingi kayo at kayo yakin pagbibigyan. Kumatok kayo at kayo yakin pagbubuksan. Subalit sa pagkatok ninyo, mithiin ninyo, ako'y makapanahan kapag kayo binuksan ko na kung papaano kayo ay sa akin ay makakatuwid ng landas. Sa katotohanan lang, ang bawat araw ay kasiya-siya, kay ligaya, kay sigla, kapag ang nadarama mo ang Diyos na lumikha, nagbigay, buhay sa iyo. Sapagkat ang buhay ay sa Ama at ang buhay ay pahiram. Kaya't kung batid mo ang katotohanan, habang araw na ika'y lumalaban, pagsapit ng gabi, pahinga ay nakakantan. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan yaong saki tinuturan, taong aking mga minamahal, kayo'y ganap na magbulay. Ang may pandinig ay nakarinig. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang
ang nakasusumpong niyon. Sadyang saan man dako ka pumaroon, napakaluwang ng daang daraanan. Maaari ngang magdaan ng dalawang sasakyan. Ngunit sa luwang man na yan, kumisa'y nagkakabanggaan. Sa luwang na yan, kumisan ay nagkakaumpugan ang mga nagkakasalubungan. Sadyang ang kapahamakan sa malawak na daan ay naroon. Ngunit subukan mong tumungo ka sa makipot na pintuan at makipot na daan. Nang dahil ayaw mo masaktan, hinay-hinay ka lamang. Kaya't ang gagawin mo, lahat ng kaparaanan kung paano mo may sasadyad ang pintuang makipot at daang makipot. At yan ang patungo sa kaharian ng Ama. Inaalam mo kung paano mo may tatawid ang nakamtan mong kabutihan upang huwag kang magkasala. Inaalam mo kung paano ang lahat ng araw mo'y huwag mong maging kasamaan at huwag magkasama-sama ang isip mo at kalooban. Sapagkat napakahirap. Maliit lamang ang parte ng katawan na kinalalagyan ng puso ng tao. Subalit, sa maliit na parte na puso, doon makapananahang malawak na pakakatotohanan mo lamang ang Ama, may bibigay lahat sa iyo ang tunay na mainam para sa buhay mo. Sapagkat doon makapananahan sa maliit na puso mo ito, diyan mananahan ang galak, ang kasiyahan, ang kapayapaan ng kaisipan, na taglay mo'y pagmamahal, sapagkat ang Ama na maliit at makipot ang binigay niya sa iyo, ngunit napapalawak na, napapaahaba niya dahil siya'y makapangyarihan sa lahat ng sandali sa buhay ng tao. Mga minamahal, hindi mahirap dumaan sa makipot na daan. Hindi mahirap pumasok sa makipot na pintuan. Mahirap lang sa isip kapag hindi mo ginagawa. Ngunit sundin mo at tuparin mo. Walang mahirap para sa Ama. Sapagkat tunay na kumikilala at sumusunod sa Ama, ang mahirap para sa Kanya na paggagaan, lubos niya. Ang para sa iyo ay di lamang para sa iyo, kundi para sa lahat. Kaya't ang Amang mapagbigay, hindi nagbibigay sa isa lamang, kundi ang Ama sa lahat umagbigay. Kaya't ano bagang bahaging buhay sa iyo? Huwag mong sayangin, pahalagahan mo. Ipamahagi mo ang buhay na nasa sa iyo. Ipamigay mo ang pagmamahal na kaloob ng Ama sa iyo. Ibigay mo ang lakas na sumasayo, sapagkat habang binibigay mo ito't pinamamahagi mo, kung anong binigay mo at pinamamahagi mo, ang Ama naman ang nagbabalik ng higit sa iyo. Kaya't, paano mo masasabing mahirap magpakatotoo? Paano mo sasabing mahirap ang maging totoo? Walang mahirap sa nagpapakatotoo, nagiging totoo, sapagkat ang Ama ay totoo sa bawat isa. Kaya't gawin niyo muna ang para sa Kanya at magagawa niya ang para sa inyo. Sapagkat kay hirap para sa tao, ngunit sa Ama, magaan na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay nga ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Diyos? Tapat nga ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil buhay, tapat, totoo ang Diyos, paano masasabi na ang kanyang katapatan at pagiging totoo ay nasa tao? Kaya't, habang kayo ba ay may mga tinutunguhan na sa isip nyo'y nahihirapan kayo, mahirap puntahan, nagpapagaan ba sa inyong katawan? Hindi. Ngunit, gaano man kalayo sa isip nyo ay malapit, sinisigurado ng Ama, magaan nyong mapupuntahan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, ano nga ba ang tinutukoy na makipot na daan at makipot na pintuan? Ang paghahari ng Ama, ang pagpapakabanal, ang pagiging totoo. Daranasin mo at daranas ka ng mga pagdalisay. Subalit, habang ang mga kinakamtan mo ito na nagbibigay katatagan at nagpapalakas ng pananalig at pananampalataya mo, hindi mo namamalayan
Ang mahirap ay gumaan nga, ang mabigat ay napagaan din naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Giginhawa ang taglay mo kapag Ama ang kasama. Masaya po ba ang buhay? Maligaya ba ang buhay? Tama po ba ang buhay? Pangat. Ano ba yan? Pinangat. Dito sa Pilipinas, sa Tagalog, ang pinangat, ano yon? Pinangat na isda, no? Pinangat. Pinangat sa sampalok, pinangat sa kamatis, pinangat sa kamyas, pinangat sa... Puro pinangat, ano? Subalit, sa Bicol, ang pinangat kay sarap. Buhay ba nga, ma? Hindi pinangat, ginata. Buhay ba ang Diyos? Sabi ko, Ama, saan ka man dako magtungo, ang naiiba lang ay ang pagkain at lasa ng salitang pagkain. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, ang dadaanan mo, lupa pa rin kapag sa patag ka dumaan at naglakbay ka sa daan. Dagat pa rin ang daraanan mo kapag dagat naman ang iyong sasakyan, pandagat. At pang himpapawid. Himpapawid pa rin, walang nabago, walang naiba. Sa makatwid, kahit saan ka magtungo, pantay-pantay lang, pare-parehas lang, tao pa rin makikita mo. Bahay, lugar, ang naiba, pangalan. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, yun at iyon pa rin. Kaya bakit ko gustuhin mong makamkam mo ang buong mundo? Ano? Ang tanong ko nga ano kaya ka akong nalalasahan ng mga tinanong ko may tinanong ako, ano po ba ako nararamdaman ng mayaman? Ewan ko, ka. Bakit ka ako? Ewan ikaw di ba ako? Ay, masarap ka yung nakakalakad ng walang gwardya, sabi niya. Ay, yan ang pinakamasarap ka. Sabi niya, ay, pasalamat ka ako sa Panginoon. Sana lahat ng tao, Pero, siyempre, walang perfect na tao. Ano po? May perfect bang tao? Kaya, kung ano yung kamalian, yun ang itinatama. Kung ano yung pagkakamali, yun ang dapat itama. Buhay ba ang Diyos? Ngayon, pag tinatama ka ba ng Diyos, dapat kang magdamdam, magalit, magtampo? Hindi. Dapat matuwa ka. Dapat magsaya ka, sapagkat patotoong mahal ka niya. At kapag yung kapwa mo'y nagmamalasakit sa'yo, yung totoong pagmamalasakit at totoong pagmamahal, gusto niya may tuwid ka, na tulad niyang nagpapakatuwid, di ba ga? Halimbawa, sa bagay, may magulang na ganito. Huwag ka ikang iinom ng alak, siya'y umiinom. Ano mo nga namang susundin yan? Ano? Kaya, ayon din naman sa pangangaral at pagtutuwid, di ba ga? Huwag ka ikang mapagmura, siya na may nagmumura. Huwag ka ikang palasigaw, huwag ka ikang naggagagalit, siya na may galit ng galit. Paano ba yun? Kaya, ang sabi nga ng Ama, napakahirap mag-akay ang isang bulag. Kapag nag-akay sa iyo bulag, ikaw ay mabubulagan din. Hindi kanya kayang, halimbawa, sabi niya, bulag siya, bulag. Bulag. Ka, sumunod ang malinawang mata. Dahil naman sunod-sunod lang, hindi naman niya tinitingnan yung dinadara. Nabuslo sila ngayon. Hindi na tinuturo dahil siya rin sunod na sunod, di nag-iisip. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi yung mata. Hindi ang mata. Yung bulag sa katotohanan, kapag inakay ka ng mga
bulag sa katotohanan, mabubulagan ka rin. Buhay bang Diyos? Tama ba yon? Buhay bang Diyos? Kaya kailangan yung matwid, yung bulat, at tama ang sinasabi, inaakma, sinasagawa, magagawa. Yan ang mga nagpapakatotoo at tapat na naglilingkod sa babaw ng mundo. Kaya kapag nakita ninyo yung mga naglilingkod, katulad nila, naglilingkod sila, iniwanan sila, huwag na ninyong tingnan yung mali nila, ang tingnan nyo yung mabuti nilang ginagawa para hindi kayo nagkakasala, samantalang hindi naman din kayo banal. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Sadyang kapag wala ka pang pang-abot, hindi mo maaabot ang mataas. Ngunit kapag may pang-abot ka na, bay gaano man kataas ito kaya mo nang sungkitin. Para sa iyo ay bumagsak. Yan ang Diyos na mahiwaga. May pang-abot siya sa mga taong hindi makaabot. Buhay ba ang Diyos? Sino yon? Ang kanyang Espiritu. Ngayon, napakahirap naman tanggapin ng tao yung sinasabi ng mga nagpapakatotoo. Hindi nila kayang paniwalaan, lalo na kapag naiiyak na yung magpapakatotoo, lalo na kapag napapasigaw na sa pagpapakatotoo. Ang pananaw ng hindi totoo at hindi nagpapakatotoo, eka, mayroon ba ekang ganyan sumisigaw? Balit na ekang nagsasabi, paiyak-iyak pa. Ang hindi nila nararamdaman ay kung papaano ang Kristo nagsalitang, huwag kayo! Hindi ba ga? Hindi ba? Baybayin nyo, basbasan kayo ng Espiritu ng katotohanan. Baybayin nyo, sumpungan ninyo at masumpungan nyo kung paano nangusap ang Kristo. Nagpupuyos ang kalooban. Nag-aalab ang Espiritu sa katauhan bilang nagkatawang tao kung papaano niya maitutuwid ang mga nagkakamalit, nagkakasala. Kaya naman nagsusumigaw na sinasabi niyang, mga mapagpaimbabaw kayo. Hindi ba? Ang Kristo umiyak, ang Kristo'y sumigaw, ang Kristo'y nagalit. Hindi para magparusa, hindi para manakit, hindi para umiwan, kundi para ilapit at mapatotohanan ang kadakilaan ng Ama. At yaan ang mga nararamdaman ng nagpapakatotoong mga anak niya. Ang nais nila, hindi baling maging kahabag-habag sila sa pananaw ng tao, maging kawawa sila at maging isang katawa-tawa sila. Ngunit sa Ama ay kalugod-lugod sila. Buhay bang Ama? Kaya kung walang magpapakababa, kung walang bababa, paano mo maaabot ang tala? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang tala ng pagniningning ng tagumpay. Kaya ang nais ng Ama, anak, sumunod ka sa akin at tuntunin mo ang tama kong daan. Kapag ika'y tumahak, huwag nang lilinga-linga at huwag nang babalikan ang nakaraan. Kundi lahat ng tumpak at tama kong gawa, siyang iyong pagmasdan nang ikaw ay matama ko rin naman. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ngayon, paano sisiglang pananampalataya mo? Paano lalakas ang pananalig mo kung may gumugulo sa isip mo? Ito'y maaring mamatay, ito'y maaring mawala, ito'y maaring mabura, ito'y maaring mahugasan ng banal na dugo na tinanggap mo. Kung totoo kang nasa banal na gawain ng Ama. Ang Kristo na nagpakasakit, siyang patuloy mong titigan at masdan, maging tunay na halimbawa sa iyo. Upang doon ang mga bakas ng sugat na nakikita mo, yaon ang madama mo, huwag ang hirap na nararamdaman ng puso mong kakarampot ang pinagdaraanan. Buhay bang Ama? Kaya kung papaano ka tumatawid, na habang tumatawid kay halos ilahod mo yung paa mo. Subalit, ang Diyos ng pag-ibig, kasama mo sa paghakbang, inaalalayan ka upang di ka matisod, di ka madapa, di ka masugatan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana,
Nekaramanyahanam. Alalaong baga, malawak ang lupain, ngunit makikitid kung minsan ang daraanan. Mahaba mang lakbayin kung minsan na may patid-patid ang daan ng katotohanan. Mga mahal, masumpungan nawa ninyong matwid at walang katapusang hari na paghahari ng Ama upang di matapos sa diwa't isip nyo yung mabubuting handog niya. Banal na salita na nagbibigay aral, tapat at totoong inyong kakamtan na magbibigay buhay sa inyong katauhan at magbibigay buhay sa inyong mga taglay na kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kaptan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Sadyang susubukan ka, no? Alam niyo po, mula nung ang paa kong ito ay gumanyan, yung ligament ko dito, sadyang hindi ko pa masyadong pinupersa, kaya ni third floor ay hindi na muna ako pumapanik, sapagkat ayaw ko muna siyang ganyan. Pero sinubukan po ako. Ang tinirhan namin, doblehin mo yung taas ng third floor. Sus ko, tama ko. Pag-aatas mo'y matupad ko. Batid mo po ang gagawin ko at gagampanan ko sa dakong ito. Huwag mo naman loobin ang aking mga tilitin ay mga sakit at masaktan sapagkat ako'y malayo sa aking bayan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ilang beses ka aakyat? Siyempre po, hotel mang naturingan, walang elevator. Nung panghuli na naming hotel, naka-elevator na kami. Pero, at the end, ilang oras ka lang doon. Mas mahaba yung nangusap po ang Espiritu. Anak, mas mainam na ang pinagdaanan mo'y hirap at sakit sa una, kaysa gaan at magaan, puro sarap sa una, pagkatapos ay hirap at sakit. Mensahe po pala yan. Aba, noon naman tumuloy kami doon sa sabi nila, Apo, doon lang po eka. Aba, hindi. Pipindot ka ako. Dito ako. Sige, diyan ka dumaan ako. Dito ka ako. At habang tumataas po, anak, yan ang pawang katotohanan. Hindi ka natakot na ang tuhod mo'y sasakit, ang litid mo'y sasakit, sinadsyad kita sa ilang araw. Ngayon, di ba't kay gaan? Pagpindot mo, paglabas mo, pasok ka uli, pindot, labas. Aba, kasarap. Ano po? Ano ibig sabihin? Bakit ang tao, kapag sinabing magbago kayo, ayaw gawin dahil mahirap daw? Kapag sinabing sumunod ka sa akin, tumalima ka sa akin kabutihan, ayaw gawin, mahirap daw. Ngunit ang hindi alam, mahirap man sa una, ngunit habang araw na tinutupad mo, pagaan ng pagaan ang dinaranas mo. Ang sabi nga, kapag ikay unang lumalangoy na tinuturuan, parang malulumod ka, di mo kaya, narong sisyap-syap ka raw. Di po ako si marunong maglangoy, kaya raw, may raw. Dahil ito binabahagi. At napatotohanan ko sa mga apo ko. Sabi ko, buti pa yung mga batang yung magaling ng lumangoy. Ako katanda ako, di ako marunong lumangoy. Noong una, yahagis sila ng kanilang magulang, sabi, ababandang huli, Mama, tingnan mo ako ha. Andang. Swing. Di ba? Sabi niya, ano yun? Langoy bibe? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Diyos, napakadakila niya.
At eto pa po, ayaw kong lumakad ng malayo. Ang nilakad namin mula dito, siguro lagpas pa doon. Tama ba, kapatid? Lagpas pa dyan sa bangkal na yan. Diyos ko po ka. Kung man na pa ito'y nakikita mo yung mga bahay. Doon sa pinuntahan namin, wala kami makita kundi tubuhan, maisan. Diyos ko po, ako nasa may bahay ni Re. Buhay ba ang Diyos? Ngunit ang sabi nila, malapit malapit, malapit. Sabi ko, ay malapit nga, probinsya nga talaga. Saan ba yung dyan lang po, malapit lang. Sige, lapit. Yung malapit na yun, hindi na tayo nakasadyan. Buhay ba ang Diyos? Subalit, dahil ginaganap mo ay para sa Diyos at tumutupad ka para sa Kanya, malapit nga lang pala. Sapagkat sa puso mo'y malapit ang Diyos, damang-dama mo habang ikaw ay tumatahak sa init ng araw at tumatahak sa may putik pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano naman ang mensahe? Sa unang misyon, hindi naglakad ng mahaba. Pagbaba mo na sa sasakyan, ilang hakbang ito na. Noong pangalawang araw, mahaba ang tinahak. Anak, kapag tinanggap mo ako sa puso mo, huwag mong sasabihing magaan at malapit lang ang tutuparin mo. Sapagkat habang nabubuhay kay may tutuparin at tutup din ka. Ngunit habang tumutupad ka at tumatahak ka, napalalawak ko, napahahaba ko naman ang karunungang suma sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit ayaw ng tao? Yan ang tanong. Bakit ayaw ng tao? Bakit ayaw nila akong sundin? Bakit ayaw nila akong tanggapin? Bakit ayaw nila? Sapagkat hindi nila ako nakikita. Sapagkat hindi nila ako dinadama. Sapagkat wala sila sa akin at wala ako sa kanilang damdamin. Ngunit ang sabi nila, Panginoon ko at Diyos ko, ikaw ang Diyos na totoo. Bakit anak? Subukan mo anak. Ang wala sa akin, kausapin mo. At ang nadadama niya ay ang sarili niya. Pag sinabi mo, tinuwid mo, anak, nagbago ka. Sabi ng bibig. Pag ang kinausap mo ay may pandama, at pagkatapos ay nakakakilala, tumutulo ang luha niya. Naiiba, lalong higit pang nararamdaman niya, buhay ang Diyos niya. Buhay ba ang Diyos? At ganyan ang tao, madaling masaktan, magdamdam, at mahirapan ang loob dahil tao. Ngunit ang patotoo ng Ama, kung nasa puso mo na siya at binuksan mo na ang puso mo para sa Kanya at pininid mo na siya para sa iyo, hindi na mananaig ang sarili mo. Hindi na makapananaig ang kalooban mo bilang tao sapagkat siya na ang naririto. Kaya naman sinabi niya, kumatok kayo at kayo yaking pagbubuksan. Subalit, sa pagbubukas sa iyo, anak, alalahanin mo, ikaw man, tao kang tauhan. Papasok ba ang kapwa mo kumatok? Hoy, sabi, tao po, hindi mo ba siya tatanungin? Pagdakay papapasukin mo, aba anak, lahat ng papasok sa aking kaharian, susuriin kung mainam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang nais ko ay mapagharian dito sa lupa upang kung papaano ang paghahari ko dito sa lupa ay mapagharian kong lubos sa aking kaharian. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngayon, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino ang nasasarapan sa, ano ba yung mabaho? Durian. Sino ang nasasarapan sa durian? Yan, mabaho yan ano? Sinong nasasarapan sa pili? Ang pili, pag kinain mo, wala kang mabahong hininga. Ang durian, sarap na sarap ka, pag huminga ka, amoy tinga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Kung minsan,
Ang gusto ng tao na masarap para sa kanila, hindi nila alam na kapag bibigay baho ng kanilang buhay. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kapag ang pinili ng Diyos sa iyo ang tinanggap mo at ikaw ay sumunod sa pagpili niya, sigurado, walang babahong kaluluwa sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay bango ng buhay, at ang Diyos ay liwanag ng buhay, ang Diyos ang katotohanan, at ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabuti, maganda, at kaaya-ayang buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Buhay nga ba ang Diyos? Ay, salamat at buhay ang Diyos. Sa dakong tinunguhan ko, isang bata ang pinasok na tunay na kung bilang tao ako'y hindi ko gusto ko pong maluha, nababagbag ang aking damdamin. Sipin mo at napakadakila ng Ama. Taga Bicol din siya kung saan pinagmulan. Subalit malayo, Sorsogon naman siya. Sabi ko, Ama, napakabuti mo. Huwag nawang masayang pagtungo ko sa dakong ito. Alam niyo po, tingnan niyo nga katabi niyo. Malalakas ano? Magaganda ang kulay ano? Ha? Hindi maputla, hindi manas. At walang nakakabit ano? Wala. At walang nakabitin, ano? Wala, ano? At walang nakasaksak, ano? Wala, ano? At hindi nakaupo na nakahiga, ano? Wala, ano? Magsaya kayo. Sapagkat, kung nauunawaan nyo lang ang gawain ito ay pagpapagaling ng kaluluwa at katawan, ang layunin ng Ama. Lamang, hindi ito kinukomersyal, hindi ito pinapropaganda, hindi ito pinag-aanyaya, ito ay kusang dapat gustuhin ng bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, hindi sasabihin sa inyong, dito kayo, dumito kayo, halik kayo, pumarito kayo. Kundi, kung may pandama kayo, kayo'y halika rito. Siguradong pupunta ka rito. Kung may pangunawa ka, sigurado maunawaan mo, hindi tao ang nagbabahagi sa iyo. Kung nakaririnig ka, sigurado hanapin mo yaong naririnig mong maganda para sa buhay mo. Kung may mata ka, sigurado ang mamasdan mo yaong mabubuti na kaloob ng Ama sa iyo. Hindi yaong nakapagpapasakit ng kalooban mo, nakapagpapahirap ng isip mo, nakapagpapahina ng lakas mo, at nakapagpapaalis ng pananalig mo, kundi ang magpapatibay ng pag-asa at pananampalataya mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat gayon ang Ama. Ang wika nga, sa lahat ng ginagawa sa iyo, hindi sigurado. Nangangapa ka. Nakikilaban ka. Lumalaban ka. Hindi sigurado. Ang sigurado lamang ang pangako ng Ama. Maging ganap ka, anak ko, at ako ay ako sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kahit sabihin mo pang marami kang pera, kahit sabihin mo pang lahat ay nasa iyo na, kahit sabihin mong hindi ka na nag-iisip sa pera, kailangan ang isipin mo'y Ama. Ang hanapin mo'y siya. At huwag kang makontento kung wala siya sa iyo. Sapagkat siyang pinakahigit na marapat na kamtin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya ay siya na noon pa man, ngayon at magpakailanman. Tulad ng wika niya, ako ay ako nga. Alpha at Omega, mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Kapag ako'y nasumpungan nyo,
ako'y masarap kapiling. Kahali-hali na ako, kahit kanino'y may magagawa ako. Hanapin nyo at masusumpungan nyo kung gaano kabuti ang Diyos na totoo. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Bigayan, alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Pag naglingkod ka sa Ama,
Sa Diyos na dakila at totoo, marami kang magiging pamilya. Sapagkat ang bawat isang kapwa mong nilalapit niya sa iyo'y kapamilya mo na. Kaya kapag bilang nag-isang pamilya kayo'y nagkakasiya, nagkakasaya at maligaya kayo. Kaya wala yung iringan, sumbatan, bilangan, kwentahan, at siraan. Sapagkat ang nais ng Ama, kapamilya niya kayo, huwag kayong matulod sa pamilya sa lupa. Kapamilya na kayo, pamilyang totoo, tapat at maligaya para sa Kanya. Hindi pamilyang huwad, lahi ng ulupong. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sama-sama kayo, maligaya at masaya, pagal na katawan ay di nadarama, hirap ng buhay ay di nakikita, ang nakikita at nadarama, pagmamahal ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, habang di ka maraming hinahanap sa buhay mo, lalong maraming binibigay na maganda ang Ama sa iyo. Habang hindi ka maraming hinihingi para sa iyo, marami namang binibigay ang Ama sa hindi mo hinihingi para sa Kanya. Sapagkat ang Ama ay bukal ng habag at awa, at ang Ama ang biyaya. Kaya sa Ama ka, manalig at magtiwala, wala kang hindi magagawa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, at matigil kayo ng kasiyahan. Liwanag ay manahan, magningning na tuwiran. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoong totoo. Sige, may tatanong sa inyo ang Ama. Halimbawa, patag ang isip mo at yung kapwa mo na nililito at ginugulo ang isip niya para sa iyo, sinong nahihirapan? Maging matalino kayo. Sapagkat habang ginugulo niyo ang isip niyo, para niyong ginugulo buhay niyo. Habang pinapatag niyo ang isip niyo, pinapayapa niyong buhay niyo. Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. At ang nagpapapayapa at nagpapapatag ng buhay at kapayapaan ay binibigay ng Diyos na walang kapantay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Nakahiga ka. Ang isipin mo'y mabuti. Ang hilingin mo'y kabutihan. Ang gawin mo'y mabuti at kabutihan. Ang mabuti ang iyong kakantan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang Diyos ay laganap, ang Diyos ay di mawawala, ang Diyos ay mahaba ang pangunawa. Humingi kayo at kayo ay pagbibigyan nito. Pagpalain kayo, may Di po ba mababait kayo? Sa katotohanan lang po, kung isipin ko'y pagkatao, ba hindi mo na ako maglilingkod ngayon? Sapagkat alas 4 po ako nagising, umalis na alas 5:30, balik ng anong oras, ay yung nagpapatotoo, yung nakakita sa akin kanina. At gayak ng gamit, basa ng konting Biblia, ay konting salita ng banal na aklat, sa banal na aklat, at kausap sandali, pagkatapos ay tulog. Kaya paumanhin po. Sabi ko, salamat Ama, kahit 10 minutos, kay sarap na maipikit at napatag ang isip. Buhay bang Diyos? Napikit mo'y mata? Alam niyo po, sa unang pagkatao mo, ang 15 minutos ay hindi idlip sa'yo. Ngunit kapag ang Diyos ay nasa iyo, kahit ikay naglalakad, kahit ikay natutulog, kahit ikay nakaupo, kahit ikay nakahindarat, patag ang isip. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, ang 15 minutos kay sarap idlip na
pampalakas ng isip. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, subukan nyo nga magtulog-tulugan. Kahit bambuhin ka, hindi ka magigising pag nagtutulog-tulugan ka. Ngunit subukan mong tulog na tulog ka at may kunabit, madali pang gisingin. Sa katotohanan, ang mga taong tulog kaysa tulugan. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Mahirap ituwid, mahirap itama. Yung alam niya'y magaling siya, tama na siya. Pero yung alam na talagang wala pa siya, na alam, madaling sumuko. Totoo yan. Sapagkat aminado siyang wala, kulang pa. Ngunit yung mayroon at alam niya'y magaling, nako, kahirap. Sabi nga, mahirap bunutin ang malalim. Gagamit ka pa ng paraan para ito'y bunutin mo't mabunot mong tuwiran. Ngunit yung mababaw lang, isang hablot lang, tangay na tangay. Ano ibig sabihin? Pag mayroon kayong nakabaon sa puso nyo't isipan, mahirap kayong baguhin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ngunit kapag kayo ay walang dinadala't dalahin na masama kanino man, iniisip kanino man, taglay na galit po, tinanakit, inggit, selos, madali kayong gisingin. Sapagkat ang katotohanan, madaling ibigay sa taong gising at mulat ang kaisipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? May bukas pa. May tanong po ba kayo? May tatanong po ba kayo? Nang unang panahon, ang daming ginto, ano? Yung po matatanda, di po ba maraming ginto noon? Pa? Paulo ko po. Opo. Marakal ginto kimbien ng tao. Kanitang unang panahon. Ay, meneman ni kamateyan. Ay, kay kamate. Alime, malambat niya yan. Dapat may tena ka. Ane? Matin po kayo si Rute. Anyapi, nalime kamateyan. May papasot doon. Makapangakuman niya. O nya pineme ikamateyan. Pache meteya. Sabihan mo ne, nung nangkay matena, nung mabiye ka pa. Joke. Ne po. Alime kamateya. Kalambat na ng panahon yan. Hanggang eni mabiye ka pa. May bilang na yung banwa yan. Banwa na yung miras yan. Pumakanyan. Yamo pulong banwa yan. At tsuka pang eni, mabiye ka pa. Buhay bang Diyos? O, ito to. O, yapo konching mali na mo. O, kung halimbawa, duayang banwa, demi pakrineya. O, nengitang manakit nung kapilan niya tinubo yan, niya sabi na ito to. Ngayon, usting peni, baran itang salita, peniwalan mo, may kamateyan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Ay, napay niya binapo konching. Sabi ko po sa mga taga Bicol, naintindihan nyo ba yung Tagalog? Opo. Aba, hindi nyo man naintindihan, talagang ito sasabihin ko, hindi intindihin ninyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi po, hindi ko sinabi yun. Pero sinabi ko nga, mahirap magsinungaling, ano po? Sinabi ko doon sa nag-aya, hindi doon sa kanilang lahat. Kasi sabihin, kasuplada naman ang mo, di ba? Nasabihin yun, ano? Pero doon sa nag-aya po, doon sa dakong yon, kapatid, marunong ba silang Tagalog? Opo. Sabi niya, sa bagay, kahit di sila marunong, talaga yun ang sasabihin ko, hindi ako Bicolana niya eh. Pagka halimbawa, hinanapan nila yung salita ko'y Bicol, aba, hindi ko masasabi yun. Hinirang ako ng Diyos na ganito. O sige, magkapampangan ako. Pero alam niyo po ba? Na istorya eh. Talaga nga naman ang tao. Ay, tingnan mo. Masarap ang palipit. Pero sa ugali, hindi masarap ang palipit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Totoo po yan. Ito masarap. Pero bago ito maluto, naku, ganito ang ginagawa dyan ah. Ang kasarap! Puro libag. Buhay ba ang Diyos? Pero, sabi nga, hoy, palipit, kahit may libag ka pa, masarap ka, kakainin kita. Buhay ba ang Diyos? Ganyan po ang ibig sabihin. Ang tao ganyan lang naman eh, maselan kapag ka? Pag hindi nakikita, sarap na sarap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh kung tunay kang maselan at talagang maselan ka, hindi ka nakakain. Bakit? Ay, imagine mo na lang, lahat ng pagkain talagang may karumihan. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, habang ako'y nagbibiyahe, at minamasdan ng mga prutas sa Pilipinas, ito po binabaybay ng ama. Anak, tandaan mo, ang natural na nakukuha sa Pilipinas, dito sa bansa nyo, ay tunay na nakakasigurado kayong walang chemicals. Buko, saging, papaya, langka, lalo na bayabas. Nangangalaglag lang yan, pag-aaksayahan pa ng chemicals. At napakasarap po pala doon. Walang chemicals ang palay. Walang maraming chemicals. Sapagkat nagmumula doon sa bundok ang tubig nila, may graphite na daw yon. Ay, Diyos ko, Ama, ano po ba yung graphite? Noon nyo pa sinasabi yun, ngayon napatotohanan ko. Sige, tingnan nyo ha, kung hindi may buhay ang dagat, ang bundok, ang lupa. O sige, pumunta kayo sa mga kuhanan ng buhangin. Nauubos ba? Paano nangyayari yung sumisibol? Ikaw ba nagpapasibol, hinihipan mo? Di ba dumadami? Truck humuhugot doon, kumukuha, pumapala. Babalik na naman. May kukunin na naman. Ba't di makilala ang Diyos na nagpapasibol ng buhangin? Ang sabi ng may-ari, babakuran, akin yan. Eh kung kayang hindi napasibulin ng Ama ang buhangin doon, may pag-aari pa siya? Kaya sabi nga ng Ama, anak, pag mo sabing akin yan, akin yun, akin ito, akin pa ire, akin pa yan, akin diyan, akin dyan, walang iyo yan. Ikaw lang. Ang utang mo sa akin, ang iyong kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kaya kapag meron kayo, huwag nyo nga ariin. Ipag-ari nyo sa Ama para hindi kayo sakim. At huwag kayong maging sakim, sapagkat ang pag-aari nyo ay ang kasalanan nyo lamang. Ang sarili nyong buhay, pahiram. Ang bagay, hiniram. Wala kayong pag-aari. Ang kasalanan lang na sarili niyong ginawa, yun ang sa inyo. Kaya't yun ang pinapatay ng Ama para maging pag-aari niya kayo at ang kaluluwa niyo'y pumaroon sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag sinabi mo, akin yan, akin yun, akin yan, akin pa yan, akin pa rin, akin pa yan, huy, kayabang mo. Wala kang pag-aari, pahiram lamang sa iyo lahat. Iyan. Kaya lang naging pag-aari mo na dahil ikaw ang nagpundar. Dahil sa iyo na ipundar, ngunit iya'y pahiram lamang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ay, kaya nga habang naglalakbay, napakaraming napag-usapan. Iba't iba ng may history, may science, may biblical. Ang galing ng Diyos. Ano? Buhay ang Diyos. Totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O ngayon, sige, mangmang ka, tonto, sabi sa'yo ng kapwa mo, tanga! Ngunit ang Diyos, kasama mo, tanga ka ba? Tonto ka ba? Hindi. Yung di nakakakilala sa'yo, sabi sa'yo, tanga! Pabayaan mo lang, tanga ka eh. Mababa loob mo. Sige, tanga ako, tanga. Tanga! Mababa loob mo eh.
Eh, yung nagsasabi sa yung tanga, mataas, mataas, mataas. Pabayaan mo lang pag namatay kayo, under the ground, pantay ang paa, pares kayo. Saan siya? Ikaw saan? Maging matalino kayo, mga minamahal. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Dito lamang ang karukhaan, dito lamang ang kasakit-sakitang buhay. Subalit doon sa pinaghahandaan ng Ama, walang marurukhaan doon, walang abat-dukha, walang hirap, sakit, dusa, oro, sarap, at ligaya. Payapa ang lahat na naroroon at paroroon. Kasama ba kayo doon? Parang mahina. Kasama ba kayo doon? Sigurado ba kayo? Uy. Gumawa muna kayo tumahak sa makipot na daan. Baybayin nyo muna ang makipot na pintuan upang magmithi kayong makapasok at mithiin ninyong amay kamtin, gawin nyong marapat, kayo'y sumamba ng matapat. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, pagpalain kayo. May alam na nila. Hindi, pag alam nyo na, uwi na tayo. Ano po? Mabait po kayo, no? May natanggap na ba kayo? Tumanggap na ba kayo? Maligaya ba kayo? Welcome po! Welcome sa buhay na pagbabagong buhay. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayo, may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na pangunawa na mula sa Diyos Amang Dakila. Liwanag na nasa inyo'y huwag mamatay kundi mapagningas at mapagningning pa. Sa pagtitiwala nyo sa Kanya ay patuloy nyong kamtin ang lahat ng mainam at mabuti sa inyong buhay. Pagpalain kayong higit pa sa inyong inaasahan at pinapangarap. Mangarap kayong kapiling ang Ama at ang pangarap nyo'y ibibigay niya. Halina kayo, magsiwi na tayo. Tabi mo.